Romans chapter 5 verse 12. And isang verse lang. Sabi rito, therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way, death came to all people because all sinned. So, dito na sinasabi ni Apostle Paul, yung dahilan kung bakit tayo dapat ma-justify, kung bakit dapat mamatay si Jesus. Ito yung pinakang reason ng justification. Bakit kailangan ang Diyos ang magpawalang sala at hindi ang tao? Dahil yun nga, bago pa lang ang tao ay panganak ay siya nagkasala na dahil minananan niya ang kasalanan. So ang tao ay pinanganak na makasalanan na sa pamamagitan ng isang tao. At yun ang tinutukoy si Adan. Sabi dito, kaya nga lahat ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan na yan. Dahil doon, ang lahat ng tao ay namamatay dahil lahat ay nagkasala. So ito yung view ng inherited sinful nature o tinatawag din natin na original sin. No? Ang original sin ay yung minanang kalikasan na mayroon ng tao. Na dahil ang ating unang ninuno na si Adan at si Eva ay nagkasala, by inheritance, namana natin yung kanilang kalikasan bilang tao. So, kung ano yung kanilang taglay na nature, yun din ang ating taglay na nature. Nang sila ay magkasala, sila ay sinumpa ng Diyos, minana natin yung sinumpa na kalagayan na yun. Dahil sila nagkasala rin tayo dahil tayo ay nagmana ng kanilang kalikasan bilang tao. At ang dahilan ay dahil sa hindi lang inherent sa atin ng kasalanan, kung hindi by leadership of Adam. So bilang representative ng lahat ng tao, ay nagkasala na rin ang representative, nagkasala rin lahat. At by inherited sinful nature, yung inheritance namana pa natin, yung kanilang kalikasan bilang makasalanan. Kaya nga sabi sa Awit 51:5 ay makasalanan na ako, buhat pa ng isilan. At ito ang view ng Reformed theology. No? May dalawa kasing view bago pa man munlad ang teolohiya, yung systematic theology, bago pa nagkaroon ng panahon ni Calvin, ay mayroon ng magkaibang view patungkol sa pagiging makasalanan ng tao. Ang unang view ay yung kay Pelagius, nakasabayan ni Augustine. Ang view ni Pelagius ay ang tao, pag isinilang, wala siyang kasalanan. Wala siyang minanang kasalanan. Parang as in blank page na white. Wala siyang kahit anong speck ng itim. So, at nagkakasala lang daw ang bata pagka siya ay nakasaksi ng kasalanan na model niya sa ibang tao, nagagaya. Hindi lang na-influence, kundi nagaya niya, kaya siya ay nagiging makasalanan. At yung view ni Pelagius, yun naman na naging view ni Arminius, na kasabayan naman, contemporary ni Calvin. No, si Arminius naman, ang view niya ay, although modified yan na view na ang tao ay mayroon ding kasalanan, pero hindi total ang kanyang pagiging makasalanan. May natitiran siya na kahit na 1% na kabutihan. Kaya nga sa Arminian theology, ang kaligtasan ay combination ng grace at saka ng work, which is faith. Yun ang work ng tao, yung faith. Siya ay sumampalataya. So yun yung kanyang ambag sa kaligtasan. Ang tawag nga kay Arminius ay semi-Pelagianism, yung Arminianism. Semi dahil kumuha siya ng idea kay Pelagius na ang tao hindi makasalanan. Kanya lang minodify at sinabi niya may kasalanan din pero hindi naman completely sinful. Meron pa rin natirang katuwiran. At yung katuwirang natitira na yun ng tao, yun ang ginagamit ng tao para siya sumampalataya sa Diyos. Kaya sa view ng isang Arminian o ng isang taong naniniwala na siya ay makasalanan, ngunit meron din kakayahan, ay meron siyang ambag sa kanyang kaligtasan. By grace din, but
mayroong contribution. Oo nga, mabiyaya ang Diyos, pero nasa akin ang final decision. So kung gusto kong sumampalataya, maliligtas ako ng Diyos. Pero kung ayaw ko, kahit inaalok niya ang kaligtasan, kaya nga natatanggihan sa kanila, sa mga charismatic, Pentecostal, Evangelicals, sa mga Baptist na Armenians, basta hindi Reformed, meron silang contribution. Kaya nga, ang final determiner of salvation of man is his own decision. Kaya nga yung, nung ako'y mag-post, meron doon na si James Quigel, na sinasabi niya na ang view daw ng Armenian is hindi daw naman sa kanilang sarili din daw ang kaligtasan, kundi recognize din nila ang grace. Sabi ko, saan galing yung definition mo niyan? Mukhang hindi ka nag-aaral ng theology. Kasi by reading lang naman yun, hindi naman yung theologian per se. Magaling lang siya talaga, si James Quigel. Ang dami niya rin, kasi siya ay writer din sa God Questions, kaya hindi siya pinagsusulat. Answerer lang siya. Kaya kahit ang dami-dami na niyang mga sinulat, hindi siya author, hindi siya naging author. Question answer. Kasi nga, may paltos eh. May paltos eh. Ginagawa niya, pinagtatanggol niyang Arminianism, pero siya daw ay Calvinist. Ba't yung pagtatanggol ng Arminianism? Di ba pwedeng haluin na ikaw din ay Calvinist, ikaw din ay Arminian? Hindi pwede yun. Kung Calvinist ka, Calvinist ka. Kung Arminian ka, Arminian ka. Kaya sabi niya, please lang read mo kasi daw ako nagsasalita nang hindi ko binabasa. Hindi. Yan ang view nila Luther, yan ang view nila Calvin, yan ang view ni Augustine. Na there's no even a 0.1% of righteousness ang tao. Lahat sa kanya ay kasalanan. Totally unable, totally sinful. Kasi kung tayo ay may natira pa pala na katuwiran, hindi kailangan ang justification. Because we can justify ourselves. Kasi pwede naman nating pawalang sala ang ating sarili. Di gamitin natin yung ating natitirang kabutihan, katuwiran, para tayo magdesisyong sumunod sa Diyos. Which is incapable ang tao na sa kanyang sariling lakas, sa kanyang sariling kabanalan, ay gawin yung total na pagsunod sa Diyos. Kaya nga, dito sinasabi ni even Apostle Paul, no, kinukonfirm niya ng lahat ng tao ay nagkasala sa pamamagitan ng isang tao na mana ng tao yung pagiging makasalanan. Meron siyang inherited sinful nature at yun ang dahilan kung bakit siya nagkakasala. Hindi siya makasalanan dahil ginawa lang niya ang kasalanan, kundi nagkasala siya dahil kahit hindi pa siya gumagawa ng kasalanan, yun na ang likas niyang kalagayan. So mayroon na siyang minanang kasalanan. Yung kalikasan na kahit ayaw niyang magkasala, normal sa kanyang magkasala. Kumbaga ang tao ay parang isang bagay na nasa isang inclined plane, pababagsak talaga. Hindi siya paakyat. Hindi niya kayang sumalunga sa gravity. So ang kasalanan ay lagi kang hihilahin pababa. At kung hindi ka sasaklolohan ng isang walang kasalanan, hindi ka pwedeng makaakyat pataas. Kailangan ikay saklolohan, kailangan iligtas ka. Kasi pabagsak ka ng pabagsak. Hindi ka pwedeng maging banal sa iyong sariling kakayahan. So para tayo tubig na dumadaloy pababa, normal siya na dadaloy pababa. Iyon din ang makasalanan, normal siyang magkasala. Abnormal sa isang makasalanan ang maging matuwid. Dahil siya ay likas na makasalanan. Likas na sa kanya. So hindi niya kayang sumalungat sa kanyang kalikasan. Kung ang aso ay hindi kayang umiyaw, ganun din ang isang makasalanan, hindi niya kayang maging banal. Likas na sa kanya na siya ay makasalanan. Ang baboy, likas na siya ay kahit paliguan mo, ay talagang kapag may nakita siyang yung labangan, yung putik, maglululoy siya roon kahit napaliguan mo pa, isampuhan mo pa yan. Kasi likas sa kanya na marumi. Ang tao rin, likas sa kanya na siya ay marumi. Wala sa kanyang kahit anong makikita ang Diyos na putik. Lahat siya kanya ay maitim. Kaya nga kailangan ang pagpapawalang sala. Kasi kung kaya ng tao na maging banal, makasunod ng perpekto sa kautusan ng Diyos, hindi niya kailangan pawalang sala. Kaya niyang pawalang sala ang kanyang sarili. Dahil mayroon naman siyang katuwiran na pwedeng mag-advance o pwedeng paunlarin. So ang tao, hindi niya kaya paunlarin ang kanyang sarili. Kaya nga ang bata, pagkasilang niyan, ay hindi naman yan tinuturo ang magkasala ng magulang. Hindi yan tinuturo ang maging maramot. Pero likas sa sanggol ang maramot. Pag inagawan mo yan ng dede niya, sabi nga ni Paul Washer, kung yung baby na yan na maliit, kasing laki ng isang 5'4" na tao. Kasing laki ng isang 5'4" na tao, pero sanggol ang isip.
Hindi lang kanya aagawan ng dede, sasakalin ka niya hanggang mamatay ka. Kasi kahit na hindi niya gusto ang magkasala, likas sa kanya eh. Likas sa kanyang marunong magkasala. Likas sa kanya magsinungaling. Hindi na siya kailangan turuan. Pero ang tao, turuan mong gumawa ng mabuti kahit anong gawin niya. Sabi nga ni Andrew, gustong kong bumait pero di ko magawa. Tama naman siya, no? Gusto kong bumait pero di ko magawa. O mayroong gospel din minsan yung mga kanta ni Andrew, di ba? Pero bastos din. Kasi nga gusto niya bumait, hindi niya magawa. Kaya likas siyang bastos. Kaya wala talagang pag-asa. Yun ang sinasabi ng Biblia. Kaya nga ito na ang dahilan. Ito ang daan. Paano tayo mapapawalang sala? Ay sa pamamagitan ng pagpapawalang sala ng dugo ni Kristo. At yun nga yung ating tinatalakay, no? Ang sabi diyan sa verse 9, since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? For if, while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? So kaya nga tayo napawalang sala sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Gaano pa kaya na tayo ay hindi maliligtas sa puot ng Diyos? So kaya nga yung doctrine ng imputed righteousness, kailangan. Kasi wala tayong righteousness on our own. Kailangan tayong pahiramin. Borrowed righteousness. Foreign righteousness yun ang tawag. Foreign siya. Hindi siya sa atin. Siya ay galing sa isang matuwid na nag-substitute para sa ating pagiging walang kakayahan, sa ating kawalan ng kakayahan. Siya yung siya ay, ang tawag diyan is impeccable. He cannot sin. Impeccable. Kahit siya ay anong gawin sa kanya, hindi siya pwedeng magkasala. Dahil doon ay naipahiram niya sa atin yung kanyang katuwiran. Kaya nung siya ay nasa krus, ginawa siyang kasalanan ng Diyos. Hindi siya naging makasalanan. Sa kanyang katauhan, ipinasa ng Diyos yung sumpa sa kasalanan. Kaya para siyang naging kasalanan para sa atin. As if parang ako siya. Nung si Jesus ay nasa krus, ako siya. At ngayon nabubuhay ako, siya ako. Na yung katuwiran niya ay nasa akin. Kaya ako ngayon ay naging makatuwiran dahil siya ang pumalit sa akin sa krus. At yun ay dahil sa kanyang ginawa sa pamamagitan ng kanyang dugo. At yung dugo niya ay nagsisimbolize hindi lang ng kanyang kamatayan, kundi ng kanyang mula ng kanyang magkapagkabata, yung kanyang, ang tawag natin diyan ay yung passive obedience and active obedience. Ang passive obedience ay yung inalis niya ang katuwiran, inalis niya sa kanyang sarili ang lahat ng kakapangyarihan bilang Diyos. Hindi niya ginamit. Yun yung passive. Pwede naman niyang gamitin, pero passively, sumunod siya sa Diyos, nagpaubaya siya sa Diyos, nagpasakop siya sa kalooban ng Diyos, kahit na mahirap ang kanyang daranasin, sinunod niya ang Diyos, passively, hindi siya nagpilit na kapantay ng Diyos. So lahat ng utos ng Diyos, kanyang nagpasakop siya doon. Kanyang ipinailalim ang kanyang sarili. Yung active obedience naman niya ay yung kanyang kamatayan. Yung kanyang pag-aalay ng kanyang buhay. Actively offering himself up for the sinful mankind na kanyang tinubos yung mga hinirang sa kalipunan ng buong salsinukob ng lahat ng tao na para doon yung kanyang kamatayan. At yung kanyang kinamatayan ay mapapawalang sala sa pamamagitan ng katuwiran ni Jesus. Sinatisfy ni Jesus o binigyang kasiyahan yung galit ng Diyos. Kaya sabi rito ay how much more shall we be saved from God's wrath through Him? Nung tayo nga ba, makasalanan pa tayo pinagkasundo ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. Foreign din yung foreign din yung yung tawag diyan pagkakasundo ng reconciliation. So hindi sa ating gawa yung reconciliation. Ang Diyos ang nag-reconcile sa atin sa kanyang sarili sa pamamagitan din ng kanyang sarili. So tayo may utang sa Diyos, ang Diyos ang nagbigay ng pambayad sa atin para ibayad sa Diyos. So wala tayong pambayad, wala tayong kahit anong magagawa para bigyang kasiyahan ang Diyos at para mapawi ang kanyang galit sa ating kasalanan. So ang ginawa ng Diyos, siya din ang nag-provide ng pambayad para tayo ay makalapit sa Diyos. So tinubos tayo ng Diyos sa kanyang sarili.
Hindi tayo tinubos ng Diyos sa kay Satanas o sa ating utang, sa ating sarili. Kung tayo sa Diyos nagkautang, ang Diyos din ang nagbigay ng pambayad. So, it's all by grace. Kaya ibig sabihin ng by grace. Yun ang doctrine of grace. It's all by grace. Wala tayong ambag, wala tayong pinaghirapan, wala tayong anumang karapatan o anumang kahit anong ambag para sa ating kaligtasan. Lahat ng ito ay hindi atin. Kaya nga, paano mo iwawala ang isang bagay na hindi iyo? At hindi mo nakamtan sa gawa. Paano mo mawawala sa gawa ang isang bagay na hindi mo nakamit sa gawa mo? Ano yun? Parang nawala mo ang isang bagay na hindi mo naman nakuha at ibinigay lang sa'yo ng libre. Kaya nga, ang kaligtasan, ang justification ay biyaya ng Diyos. At dahil dito, yung kautusan, ang siya lang nagpakilala sa tao na hindi niya kaya na iligtas ang kanyang sarili. The law didn't save anybody from the curse of God. The law identified what sin is in the sight of God. So hindi natin malalaman kung anong kasalanan kung walang utos sa Diyos. So yung utos, hindi siya tagapagligtas. Kasi sa mga Hudyo, ang utos ang tagapagligtas eh. Kailangan tuparin ko siya para maligtas ako. So yung utos ngayon ng Diyos, ang tinuturing nilang Savior eh. Hindi nila alam na yung utos nga mismo ang nagko-condemn. Kaya nga sabi ni Jesus, nasa sumpa ang napapailalim sa kautusan. Kasi bakit sumpa ang kautusan sa sino mang nagpapailalim? Hindi nga yung kautusan makapagliligtas eh. Tapos pinailalim mo ang sarili mo doon. Eh di nasa sumpa ka kasi you cannot override your sinful nature. And you cannot climb the mountain of sin, of righteousness on your own, by your own effort. Kaya ito ay gift. Ito ay gift. At ngayon, hindi ibig sabihin na pag tayo ay pinawalang sala, hindi na tayo nagtataglay ng makasalanang kalikasan. Hindi yon. Hindi tayo naging parang sinless by nature. Kaya ang doctrine ay semel justus et peccator. Ano ibig sabihin ng semel justus et peccator? Simultaneously just and sinner at the same time. So ang isang tunay na Kristiyano, simultaneously siya ay just, siya ay matuwid, at makasalanan din. Hindi totoo yung holiness movement na kaya mong gawing walang kasalanan ng iyong sarili. Hindi. Ang pinawalang sala ay hindi nangangahulugan na walang makasalanang kalit. Meron pa rin. Pero siya ay pinaging matuwid na ng Diyos. At kaya siya ay nabubuhay na patuloy nakikipagbaka sa kanyang makasalanang kalikasan. Kasi kung wala ka ng makasalanang kalikasan, wala nang pakikipagbaka sa kasalanan, wala nang struggle. Nasa langit ka na. Diba? Patay ka na. So mawawala lang yung ating struggle against sin when we reach our final destination. Only in heaven or after we die, saka lang tayo magiging malaya sa kasalanan. Kaya nga ang doktrina ng justification is, ng salvation is, salvation from the penalty of sin, that is justification. Salvation from the power of sin, that is sanctification. So tayo sinisave araw-araw sa kapangyarihan ng kasalanan dahil nasa atin ang banal na Espiritu who fights against sin. It is not through our own effort that we can fight against sin. It is through the Holy Spirit who is in us, who gives us illumination, who illumines us with the Word of God, explains to us and teaches us what is the meaning of the Word of God that we are studying. And the Holy Spirit is also the one who gives us conviction when we sin. So kung tayo nagkakasala, hindi sa ating kakayahan para mapaglabanan yun. Kasi without the conviction of the Holy Spirit, we will not know what sin is. Kaya nga ang Holy Spirit, ang kanyang trabaho sa atin is He gives us the ability to know between seemingly right and what is right. So may mga bagay na tila tama, pero nare-realize natin na mali pala yun kasi nga may banal na Espiritong nagtuturo sa atin kung ano yung tila tama at talagang tama. Yun ang binibigay ng banal na Espiritong kakayahan sa atin. Discernment is knowing between what is seemingly right and what is yung right per se. What is holy. Iyon ang dahilan kung bakit tayo nagiging banal. Kaya yung isa naman,
na is salvation from the presence of sin. Salvation from the punishment or penalty of sin, that is justification. Salvation from the power of sin, that is sanctification. And salvation from the presence of sin, that is glorification. Our body will be rid only when we die, when we go to heaven, when our souls go to heaven when we die, or when we are glorified. When Christ comes and we are alive, still alive, and He will change our body, glorify our bodies. Rapture yan, sa rapture. Dalawa lang naman ang pwede tayong makalaya na sa kasalanan. Tayo mamatay, siyempre yung ating katawan. Nasa katawan kasi ito yung kasalanan. Kaya doon ay nauso yung tinatawag na Gnosticism. Yung ang kasalanan lang naman ng makasalanan. Ang katawan lang naman ng makasalanan di ba? O edi, i-please mo na ang katawan mo. Total, hindi naman nagkakasala ang espiritu. Yun yung tinatawag na licentiousness. Doctrine ng Gnosticism na pasok sa Christianity, naging, ang tawag doon is hyper grace. Yun namang isa is yung monasticism na, dahil makasalanan ng katawan, ang espiritu ang banal, pigilan mo ang katawan. Asceticism ang tawag naman. So, pigilan mo ang nasanan ng katawan. Yun naman yung holiness movement. Parehong imbalance. Yung isa, kasi ang katawan mo talaga nagdadala sa iyo sa impyerno So ang espiritu mo ang magdadala sa iyo sa langit. So paano mo tulungan ang iyong sarili na hindi ka pumuntang impyerno? So pilin mo ang iyong katawan. Kaya sino ba yung yung sarili niya kanyang tawag doon. Binatingan niya ang kanyang sarili parang si Tertullian. Si Tertullian ang nag-coin ng Trinity. May isang theologian na dahilan nga yun ang kanyang view na itong katawang ito dapat patayin. So, dahil may struggle siya, binatingan niya ang sarili niya. Para huwag na siya magkasala. Which is radical yon. Magkakasala ka pa rin kasi isang aspect lang yon. So, paano yung pride? Paano yung mo? O paano yung iyong pagnanasa sa DE, yung greed? Meron pa rin, di ba? Yun lang ang nalunasa mo. Patayin mo na sarili mo lahat. Kaya yung result noong Gnosticism, dalawa yung belief sa Gnosticism na ang katawan ay masama, ang espiritu ay mabuti, pwedeng maging extreme pareho, left and right. Both sides extreme. Asceticism, patayin mo ang iyong nasa ng katawan sa pamamagitan ng pag-deprive sa iyong katawan ng mga masasarap na bagay sa mundong ito. Huwag ka kumain, lagi ka lang mag-fasting para yung katawan mo hindi ka maging matakaw. So, ang nangyayari, pinahirapan mo yung katawan unnecessarily kasi hindi naman yun ang pagliligtas May doctrine ng justification. So, justification, sa lang tayo? Sa gitna. Nabubuhay tayo, na tayo pa rin ay nagtatagli ng kasalanang kalikasan, pero tayo pinababanal ng banal na espiritu. So, we also train ourselves, but not to the point that we kill our bodies. So, ito naman sa mga Baptist na hyper grace. Yung mga Reformed din na Baptist, may ibang hyper grace. Meron ding mga tinatawag na yung sila Amy Domingo, hyper grace, Joseph Prince. Kaya si Joseph Prince, ang sin sa kanya ay isip lang. Sa isip lang. Pag ang isip mo ay nagdududa ka sa kanyang teaching, yun ang sin. Kaya kailangan magsisi ka, bumalik ka sa teaching niya. Na teaching niya, kahit makasalanan ka, ay banal ka pa rin. So wala ka ng kasalanan, sabi nang patawarin ka ng Diyos nung unang beses na ikaw ay humingi ng tawad, wala ka ng kasalanan at hindi ka na nagkakasala kailanman. Kahit nagkakasala ka, isipin mo na lang, isip lang yun. Huwag mo na lang isipin nagkasala ka. So therefore, hyper siya. And that's the problem with Gnosticism, being mixed with Christian doctrine. At yun ang sinasabi ni Paul. Now, tayo pa rin ay simul justus et peccator. We are righteous not by our own doing, not by our own ability to expel sin from our bodies or the sinful tendency of our body to suppress it, but we are righteous by virtue of Christ's righteousness, imputed righteousness to us, and we are being made holy by the Holy Spirit inside us, who is in us, who possesses us. And we can obey the law of God because of the Holy Spirit. Hindi pa rin sa ating lakas. Kaya walang dapat magmalaki, no?
Kasi may tendency ng iba, ituro yung iba. Ay ako, ikaw mas makasalanan, kaya ako banal ako. That's sin. That's also sin. That is pride. Spiritual pride. When we compare ourselves and we compare ourselves with other Christians, we're supposed to compare ourselves with Christ. Siya ang standard ng righteousness. And we strive individually. Hindi mo pwedeng dalahin yung asawa, yung anak sa pagiging banal. Hindi, ikaw ang lalaban para sa iyong kabanalan. Hindi ikaw ang tagapagligtas ng iyong angkan. Na yung righteousness mo pwede mong ipahiram din sa mga anak-anak mo. Yung doktrina ng pari sa mga pamilya mo. Kapag ang pari nagpari, damay ang lahat. Sasabit na lang sila sa iyo. Diba? Dahil ikaw yung makakaakyat eh. So hindi, individual po ang salvation. Even yung anak ko, hindi ko siya pwedeng iligtas. Hindi ko siya pwedeng pangasa na sabihin na sa langit ka na ngayon. Hindi. Kaya sabi ko sa anak ko, suriin mo yung sarili kung totoong ikaw ay tunay na sumampalataya. Hindi kita kayang dalahin sa langit. Hindi kita kayang basta nang patanggapin at sabihin sa iyo, Kristiyano ka na, dahil sa aking pananaw, sa iyong kaligtasan, na ikaw ay nakikita kong tumanggap. So, posibleng ikaw mismo wala kang relasyon sa Diyos, pero dahil ang magulang mo ay nasa ganitong posisyon, ay mamumuhay ka na lang na parang ikaw ay Kristiyano. Hindi yon. It is not a guarantee that you are a son or a daughter of a pastor or spouse na pastor, ikaw ay maliligtas. It is individual, hindi namamana ang kaligtasan. Kaya dapat talaga we strive to teach lang. Teach, turuan mo lang. Kasi baka malamang ikaw pa yung nag-build nung built-in salvation yung iba eh. Sinabi ng ibang ligtas. O di nanangahawa ka sa sinabi nila. Pero ikaw pala mismo, hindi ka naman pala ligtas dahil hindi mo naman napagdesisyonan. Hindi ka pa binuhay ng Espiritu. Hindi mo naman naunawaan ang kaligtasan. Kaya nga ang mga kulto sa makabagong panahon ay karamihan ay mga anak din ng pastor. Si Andy Stanley, si Charles Russell, mga anak yan ng pastor. Kaya si R.C. Sproul din, Jr. Biro mo. R.C. Sproul ang tatay mo. Pero na-out din sa ministry. Yung tatay sa bagay, ito naman ay apostolic. Si Brian Houston, yung tatay niya. Wala talaga. So, individual. Salvation is an individual commodity. It is not, it cannot be transferred to other people. It cannot be influenced by other people. No, salvation is the sole work of the Holy Spirit. Our only job is to teach the scriptures. No more. No more na. Wala nang iba pa. No additional. Wala na tayong kakayahan pa. Kundi ipangaral lang ang salita ng Diyos to our best ability. Pag ipangaral natin, hindi natin pwedeng pilitin sila na maligtas. Kasi pag sinabi natin at tayo ang nagligtas sa kanila sa pamamagitan ng ating sariling declaration, magugulo lang ang buhay niya. Tapos sabihin, ba't ako narito? Hanggang later on aalis. Hindi naman ako ang nagdesisyon dito ako eh. So, madidisillusion lang siya sa Christianity at later on, lalong titigas. Titigas lalo. Sabi nga ni John MacArthur, the most difficult people to reach with the gospel are those who are in the church, who have heard the gospel but presented it in the wrong way. So, napakahirap lalo na sila ay mapaniwala dahil nandyan na sila lagi. Hindi nila alam eh. So, tapos na baby na sila, na Christian na sila. So kahit anong ginagawa nila, sabi ng pastor, okay lang yan, Kristiyano ka na. Ang hirap na nun. Pang-aralan. Built-in na kasi. Built-in yung salvation nila. Hindi galing sa kanilang puso. Ibinigay sa kanilang puso ng ibang tao. Tapos laging kino-confirm. Confirm. So meron na siyang idea, save ako. Kasi sabi niya eh. Ay paano kung pagdating sa scripture, iba yung kanyang buhay, iba yung kanyang pinaniniwalaan. So yun ang problem. Sige, yun lang. Simul justus et peccator.
we are both just and sinner at the same time. We still have sinful nature. But the good news is we have the Holy Spirit who makes us, who saves us from the power of sin. Every day we are being saved from the power of sin. And we will be saved from the presence of sin one day. And that's the most glorious moment that a Christian can ever experience in his whole existence, to be free from sin. And sabi ni MacArthur, I long to be free from this body. Sabi din ni Paul, I want to depart from this body, to be present with the Lord. Because while I'm still in my body, I'm still struggling. And that makes me dissatisfied with the present life. Kaya sa langit ay filled with satisfaction, because the only thing that makes us dissatisfied is the sin that makes us guilty before God. Alisin mo yung sin, there's no more guilt. There's no more struggle. There's no more war with our flesh. There's no more conviction. Yung conviction, ang hirap nun. Yun ang nagpapahirap sa Kristiyano. He cannot live peacefully. Di ba? On earth. Alisin mo ang sin, wala na. Kaya ang papahirap sa kanya. Yun lang yung panahon na makapagsabi ka na talagang wala ka ng kahit anong problema. Wala ka ng kahit anong kailangan pa. Because everything in you is holy. Even your nature is holy. Aalisin kasi yung sinful nature pag namatay na ang katawan. Magulat kayo pagdating sa Romans 7. Pagdating sa Romans 7, matatanggal ang pride nyo. Matatanggal ang pride nyo. Pagdating sa Romans 9, yun na. Lalo na. Doon mo na masasabi na wala talaga pala ako kahit ano. I'm basura ako na nilinis lang. Wala akong kahit anong ay pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Maganda ang romance. Maganda ang romance. Sige po, pwede tayo mag-pray.